Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Ngayong gabi mga kapatid ay pag-uusapan po natin, i-discuss ko po ang theme na pinamagatang Identifying the Olive Tree and the Wild Olive Tree in Romans chapter 11. Yan po yung ating pag-uusapan. Actually, part 3 na po ito ng series natin na pinamagatang The Fullness of the Gentiles, what it is. So nasa Romans chapter 11 po tayo at sa pagkakataong ito mga kapatid ay babasahin po natin ang ilang mga talata. Romans chapter 11, magsimula po tayo sa verse 17 and 18. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree wert grafted in among them, and with them partakest of the root and the fatness of the olive tree, boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli makatutunghay po kami sa iyong salita. Nawa ay malalahati ka namin sa aming gagawing pag-aaral, ma-magnify ang iyong salita, Panginoon. Salamat na may katotohanan po kami pinagsasaligan at mga salita na given by inspiration of God. Salamat po na kaming mga Gentiles ay meron lang pong access sa all scripture, rightly divided, at you are working in the midst of the Gentiles in this present dispensation of the grace of God. We thank you for the riches of your grace in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Balik tanaw tayo saglit mga kapatid sa ating pong mga pag-aaral. So nung nakaraang linggo ay binigyan din po natin ng ilang mga verses po dito sa Romans 11 at ating pong napatunayan through the verses na ang issue dito sa bansang Israel, particularly sa chapter 11 ay Israel nga, yung kanilang nakaraang estado. It even goes to chapter 9, 10, and 11. So if you're reading Romans 9, 10, and 11, ang issue dito ay Israel at may dispensational aspect ang issue ito. Israel in the past, Israel at present, and Israel in the future. And of course, by knowing what is Israel's present spiritual condition today, no, sa kasalukuyang panahon natin ngayon, mga kapatid, ay maiintindihan po natin ang ginagawang pagtatrabaho ng Diyos sa kasalukuyang dispensasyon po natin. So it is clear na sa ating mga natughayang verses, ang bansang Israel ay nahulog mula sa kanilang favored nation. Historically and doctrinally, nahulog sila sa Acts chapter 7 when they stoned Stephen to death, committing the blasphemy against the Holy Ghost. So clear sa verse 12 na nagkaroon po ng fall of them, nation of Israel. By the way, bakit Israel? Sapagkat kung tutunghayan po natin, no, ang word na Israel ay nandyan po sa verse 2. Binanggit po ang salitang Israel dyan, the nation Israel. And then binanggit din po yan sa verse 7, what then Israel hath not obtained. So national Israel po yan. And then sa verse 25, sa ating binabasang text for the last 2 Sundays, sa verse 25, binanggit din po ang Israel. And then sa verse 26, binanggit na naman po ang Israel. So at least 4 times. So national Israel ang issue mga kapatid. So again, let's go back to verse 12. No? So nagkaroon po ng fall, and then hindi lang fall ang ginamit, may casting away din. Nang sinusulat na ni Paul ito ay nangyari na po yung fall na yon. Okay? At nangyari na po rin yung casting away ng Israel. Then nangyari na rin po yung kanilang yung ginamit sa verse 17 na broken off from the olive tree, dun sa good olive tree. Okay? And then ginamit din po dyan yung salitang broken off sa verse 20. Excuse me. And then ginamit din po ang salitang cut off. Ayan. Cut off.
Excuse me po mga kapatid. So, let's go back sa verse 12 once again mga kapatid. Okay? Then sa verse 12 din ay mapapansin po ninyo yung mga katagang diminishing of them. So yung them dyan ay tumutukoy pa rin sa national Israel. Nagkaroon ng pagdidiminish, pagkakabawas. So ang nag-diminish ay hindi po yung program na binabanggit. I will just use the word program. Okay, kundi them, national Israel. Okay? Hindi po yung tinatawag na so-called prophetic program ang nag-diminish, kundi them, Israel ang nag-diminish. Ang them ay tumutukoy sa tao. Pronoun po yan mga kapatid. So hindi po tumutukoy sa program. Then, yan ay as opposed to the riches of the Gentiles na natatamasa natin ngayon. Mga Gentiles sa present dispensation. Okay. So, take note din sa verse 12 ay may issue ng fullness. Fullness ng bansang Israel. National Israel, but that would be in the future. Then, tayong issue ngayon dahil sa verse 13, for I speak to you Gentiles. So, we have to thank God for this mga kapatid every day. Dahil this is our time as Gentiles. Sabi nga ni Paul sa Colossians, Christ in you, the hope of glory. Na kakaiba sa ating kalagayan in the past. Okay? Remember Ephesians 2:11 and 12 mga kapatid. But we have to thank God also that we have an apostle ordained, sent by God. Hindi lang siya apostol, kundi sa maraming talata ng mga sulat ni Paul, siya ay preacher, siya ay teacher, siya ay apostle sa mga Gentiles, mga kapatid, no? Ordained o tinalaga po siya ng Diyos. At dito malinaw na siya ang apostle of the Gentiles and magnify mine office. By the way, ang mga Gentiles dito na kausap ni Paul is not necessarily the whole Gentile nations, dahil we know for a fact na hindi naman lahat ng mga Gentile nations ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo o kaya ay tumatanggap sa pagka-apostol ng kanyang itinalagang apostol na si Apostol Pablo para sa atin yun. So I believe na itong mga kumikilala sa kay Apostol Pablo na Apostle of the Gentiles ay mga Gentiles na member ng church, the body of Christ, dahil tayo nga ang issue. Then verse 14, nagkaroon po tayo ng saglit na pagtalakay dyan. And then sa verse 15 again, yung casting away nila ay reconciling of the world. So yan ang nangyayari sa kasalukuyang dispensation. God is extending His grace to the whole world and reconciling the world in Christ now in His present dispensation. Hindi po niya itinuturing na kaaway ngayon ang mundo. Though spiritually kaaway ng Diyos ang lahat ng tao, yet He is offering reconciliation, restoration, to restore to friendship and fellowship by the cross of Christ, by preaching the cross of Christ. Okay. So, clear sa verse 12 na meron din pong mabuting future, magandang future ang Israel dahil may binabanggit po dito na the receiving of them, the receiving of the nation Israel, but this is in the future, and that is described to be life from the dead. So, as a nation, they are dead sa kasalukuyan, but they will be brought to life in the future at Christ coming for Lord Jesus Christ. Pero yun ay mangyayari after the fullness of the Gentiles. Kapag dumating na po yung sinasabi ng verse 25 na until the fullness of the Gentiles be coming. Kaya subaybayan po natin to at pag-aralang mabuti mga kapatid. Anyway, just sharing what I have learned from the Word of God, kaya ng lagi kong sinasabi mga kapatid. Hindi ko po ito pipilit kanino man, but at least we are given the chance na ihambing yung mga pag-aaral o yung mga studies, yung mga notes, we will say, mga discoveries ng mga kagaya ko rin pong rightly dividing. Dahil may iba't ibang view tungkol dito, paniniwala, but again, I'm just a student of the word and trying to share what I discovered, we have discovered from the text itself. Tignan po ninyo kung may sense po ito o walang sense. Okay. Then let's go back to verse 16. Na-identify po natin last time kung sino po yung first fruit. At I believe ng first fruit dito is referring to
The little flock, yung mga believing Jews na naligtas mula sa ministry ni John the Baptist, sa ministry ng ating Panginoong Kristo at ng 12 Apostles. Kasama na rin po dyan, mga kapatid, yung mga naligtas sa early book of Acts, sa ministry ng 12 apostol doon after the resurrection of Christ. So, yan po yung binabanggit dyan na first fruit. Okay? And then, sa verse 16 din ay binanggit yung lamp. Now, anyway, yung first fruit ay holy. Sila ay set apart unto God, ibinukod sa Diyos. Okay? Para sa Diyos o tungo sa Diyos. And then, yung lamp naman sa verse 16, look at verse 16, ay tumutukoy pa rin sa the nation of Israel. Okay, seed of Abraham, we will say. Then, sila din po ay tinuturing na holy dahil part sila ng root, mga kapatid, or set apart unto God. Okay? At yan po yung kalagayan ng Israel in the past. The nation of Israel is also set apart unto God, and that status spiritually will be restored. Mababalik muli yan in the future. The whole nation will become holy through the ministry of the little flock or remnant in the future. Babalik yung national privilege nila, yung favor ng Diyos sa kanila as a nation. Okay. Then, notice din na-identify po natin yung root at ang ating pong ibinigay na kahulugan niyan ay si Abraham. At binanggit din po si Abraham dito sa context na ito, no? Kung maalala po ninyo, sa verse 1 ay binanggit po dyan si Abraham. At kung hindi ko nagkakamali, kung hindi ko nagkakamali sa verse 2, verse 1 particularly, sorry mga kapatid, I look at verse 1. So yung root dyan ay Abraham, as I've said, dahil we are talking about the nation Israel. Okay, yung seed of Abraham. Okay? And then, let's move on. As a sort of review pa rin mga kapatid. Dito sa verse 17 ay may binabanggit din po na branches. Some of the branches be broken off. So itong some of the branches na broken off, nabali, okay, na yung salitang broken off mula dun sa olive tree, mga kapatid, ay yan yung mga unbelieving Jews, which is also a nation represented by its religious leaders. Ito yung unbelieving Israel. Ayan. Okay, and then may binabanggit din po sa verse 17 na thou. Okay, notice, yung salitang thou, mga kapatid, sa King James Version ay always singular. Ito yung kagandahan ng KJV, mga kapatid. Kapag gusto nating alamin kung isang salita ay singular or plural, hindi po mahirap i-identify dahil dito po ay thou ang ginamit. Kung ye, ye ay plural. Okay? So, yung salitang thou ay ginamit sa verse 17 at hindi lang yan, sa verse 18 ginamit din ang salitang thou 2 beses sa verse 18, singular. Then sa verse 19, thou. And then ginamit din dyan sa verse 20 yung salitang thou. And then sa verse 21, the, singular. Puro singular po yan, mga kapatid. And then sa verse 22, the. Then ginamit din yung thou ng 2 beses sa verse 22. Okay, so notice, mga kapatid, yung mga salitang yan na singular, tumutukoy sa iisa. Pero ano ba itong singular pronoun po na ito, mga kapatid, na tinutukoy ni Paul? So, yan po yung ating tutunghayan. Notice na sa verse 17, itong thou ay identified as a wild olive tree. So, isa siyang ligaw o wild olive tree. Hindi siya part ng olive tree, good olive tree na binabanggit. May binabanggit po dyan na good olive tree, mga kapatid. As we move on, makikita po natin yan pong mga katagang good olive tree. Okay, sa verse 24 particularly, mga kapatid, yung mga katagang good olive
olive tree. So, ito pong wild olive tree na ito na tinukoy na thou, singular, ay graft in. Okay, so kung pag-uusapan po natin itong yung pong yung ginagawa po ng mga farmers, you will say, yung grafting na tinatawag, mga kapatid. Meron pong wild olive tree, ligaw na olive tree na graft in among them. Graft in o idinugtong kasama nila, among them. Okay, so sino itong among them? So, nung nakaraan ay binigyan po natin ng emphasis itong graft in among them. Hindi po sinabing graft in them kasi meron pong mga teaching ngayon na ito daw itong wild olive tree ay at sinasabi nga na Gentiles yan ay mamaya makikita po natin kung ano po ba yung thou na yan, kung sino pa ba yung wild olive tree na yan. Graft in them sa Israel, sa little flock. So naging part daw po tayo ng little flock. Naging part daw tayo ng Church of God in the past. So, hindi raw nagsimula kay Paul ang body of Christ. But that's not what the verse is saying. Graft in among them. So, meron tayong pinagdugtungan na kung saan ay kasama natin itong them na ito. At itong them na ito ay sila yung mga members ng little flock. Sila yung remnant na binanggit sa verse 5, verse 7, mga kapatid. Sila yung mga elect. The remnant according to the election of grace. Kung matatandaan po niyo. At ito pong wild olive tree na ito ay graft in among them, mga members ng little flock. Kaya natin sinasabi na little flock yan dahil sabi niya, partakers of the root. So, kabahagi. We partake of the root. And fatness dun sa taba ng olive tree. So, ang nation of Israel at this time na sinulat ni Paul ay hindi na po partaker ng root, okay, and fatness of the olive tree, in a sense. So, kung ating pong matatandaan ay hindi lahat ng Hudyo o physical seed ni Abraham ay tunay na Israelita or tunay na Hudyo. I will just use the term. Dahil ang mga Pharisees way back sa panahon ng Panginoon Kristo, kiniklaim nila na sila ay mga lahi ni Abraham, tatay nila sa Abraham, but the Lord said unto them, sabi ng Panginoon, "You're of your father, the devil." Physically, tatay nila sa Abraham, but spiritually, the devil is their father. Sila yung mga unbelieving Jews na composed of the nation Israel with its blind leaders, mga Pharisees, Sadducees, and so forth. So, hindi na po sila partaker of the root because they are not justified by faith, kagaya ni Abraham. So, ang nagpapartake lang ng root at fatness ay yung mga members ng little flock. Maliban na sila ay physical seed ni Abraham, no? Sila din po ay spiritually ay seed of Abraham. Sila ay tunay na Hudyo because they were also justified by faith like their father Abraham. Yan po yung punto dyan, mga kapatid. So sana nasusundan po natin. So again, tayo po ay graft in among yung mga Gentiles dyan, i-identify po natin kung sino yung thou, no? Ay graft in among the members of the little flock. At partaker o kaya ay kabahagi, nagpapartake dun sa root, sa ugat at taba ng olive tree. I-identify din po natin kung ano yung olive tree na yan. Anong nire-represent niyan o ipinapakahulugan niyan. Then may warning po sa verse 18. Boast not against the branches. So sino yung tinutukoy dito na huwag magmayabang laban sa mga sanga? Okay? Now, yung winawarningan dito na huwag magmayabang ay yung thou, but if thou boast, yung thou sa verse 17. Okay, yung wild olive tree na tinutukoy sa verse 17, mga kapatid. Okay, then verse 19, thou wilt say then, yan pa rin, yung binanggit sa verse 17, 18, yung thou, wild olive tree na binanggit sa verse 17.
thou wilt say, then the branches were broken off. So itong branches na broken off dito sa verse 19 ay sila po yung some of the branches na broken off sa verse 17. So unbelieving Israel yan, yung greater part ng Israel na unbeliever, mga unbelievers. Okay? Ayan, hindi sila kabahagi ng little flock, ng remnant sa bansang Israel. Okay. Na nakakabit pa rin sa olive tree, sa good olive tree. Ayan mga kapatid. Okay. So verse 20, well, because of unbelief, nandiyan yung reason kung bakit itong some of the branches ay broken off. Okay? Ang dahilan ay dahil sa kanilang unbelief. So, alam na natin kung sino yung mga hindi naniwala sa ating Panginoong Kristo, hindi naniwala doon sa righteousness of God na kailangan nilang makamtan. Okay? Nung nakaraan, tinalakay po natin yan. Maalala niyo yung hinahanap nila na righteousness, no? Way back sa Romans 9 at sa ilang mga talata, hinahanap nila yung righteousness na yon, but they did not seek it by faith, but by the works of the law. So yung righteousness of God na yun, hindi nila nakamtan. Ang nakakamit lang ay yung members ng little flock, yung remnant, yung mga believing Jews. A small nation, kaya nga little flock, out of a great nation. Ayan, mga kapatid. So, ituloy po natin. Yan, ang dahilan ay unbelief. Of course, hindi kasama dito ang little flock, yung mga saved Jews, dahil they trusted, they believed the Lord Jesus Christ. And they believe yung justification by faith unto eternal life, na kagaya ng kay Abraham. Okay? And thou, andyan na naman yung salitang thou, the wild olive tree, identified sa verse 17, standest by faith. So, titignan po natin mga kapatid, itong mga talatang ito, at maaaring hindi natin matalakay lahat ngayon, but we will try to identify or give meaning to the important words and expressions na ginamit po ni Paul dito mga kapatid. Okay. So, dito po sa verse 17 mga kapatid, kung babalikan natin, ano? Or verse 18, 17, 18, or 19 mga kapatid. Okay. So, ito yung babalikan po natin to see kung ano po yung tinutukoy ni Paul dyan na wild olive tree. Okay? Ayan. Now, notice din dito sa ating pong pinag-uusapan ngayon, ito pong wild olive tree na ito, kaya silipin po ulit natin mga kapatid, ay kung we will go down or go up in number mga kapatid, dito po sa verse 24, for if thou, so wild olive tree pa yan, consistent na thou, were cut out of the olive tree, okay, which is wild by nature. So malinaw talaga na wild olive tree siya. Galing siya sa wild olive tree, cut out siya doon. No? Hindi siya hindi cut off, cut out. Pinutol mula doon sa wild olive tree, okay, at graft in sa good olive tree. Nakasama ng mga Hudyo doon sa Hudyong ligtas sa good olive tree. Okay, yan po yung punto mga kapatid. Okay, so ano po ba itong olive tree na ito? Well, marami pong mga iba-ibang understanding or meaning ibinibigay ang iba't ibang mga teachers, the so-called Bible teachers. Pero I am referencing it to First Kings. At I believe na ito yung fit na kahulugan ng olive tree dyan, yung good olive tree, maliban dun sa wild olive tree. Sapagkat batay sa context, yun yung nakikita natin. Okay? Halimbawa, sa 1 Kings chapter 6, dito sa 1 Kings 6, dito po ay, pag binasa po natin ang buong chapter, ito po yung chapter na kung saan sa panahon ni Solomon ay itinayo yung templo ng Diyos. Okay? At may ilang mga bahagi ng templo na kung saan ay dinitalye dito po sa 1 Kings chapter 6. Again, temple ang pinag-uusapan. Okay? Now, halimbawa, sa verse
5, wala po tayong time para basahin lahat yan. Notice na, and against the wall of the house of God, yung temple, he built chambers round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle. Notice may salitang oracle dyan. He made chambers round about. So, identify muna natin kung ano itong oracle. Dito po sa kasulatan, ano po, ito pong oracle ay, again, tumutukoy po dun sa oracle dun sa templo. Oracle in the temple. Ayon nga dito sa verse na binasa natin. Ito po yung templo na ginawa ni Solomon kung saan tumutukoy doon sa Holy of Holies or sa most holy place. Sa pinakabanal na dako. Okay? At dyan sa most holy place na yan, nandoon po yung presensya ng Diyos. Okay? So, let's go back. Dito po sa 1 Kings. 1 Kings. Then let's go down to verse 23 or go up in number. And within the oracle, okay, yung most holy place na kung saan nandun ang presence ng Diyos, he made 2 cherubims of olive tree, each 10 cubits high. So may cherubims, okay? At yung cherubims na yan ay cherubims of olive tree. So mapapansin niyo may olive tree dyan. Okay? Mismong doon sa oracle, doon sa most holy place, na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos sa templong yon, doon sa loob ng templong yon, mga kapatid. Then notice, hindi lang sa verse 23 binanggit ang olive tree. Notice sa verse 31, jump to verse 31, ang 1 Kings chapter 6. And for the entering in of the oracle, he made doors of olive tree. So again, may mga pinto ng olive tree. Doon po sa entering of the oracle, the most holy place, na kung saan nandun ang presence of God. The lintel and side posts were a fifth part of the wall. Then sa verse 32, the 2 doors also were olive tree. Yan, nandiyan na naman yung salitang olive tree. And he carved upon them carvings of cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims and upon the palm trees. Verse 33. So also made he for the door of the temple, notice, posts of olive tree, a fourth part of the wall. So, anong punto po natin dito, mga kapatid? So, doon sa mismong oracle, sa most holy place, na kung saan nandun ang presence of God, ay may doors, 2 doors, made of olive tree. So, dito magkakaroon po tayo ng pagpapakahulugan ng olive tree ay nangangahulugan ito po yung means of access to God's presence or means of access to God's abundant blessings. Okay. Yeah. Means of access to God's presence, means of access to God's blessings. Marami pong mga verses sa Word of God na kung saan ang olive tree speaks of God's blessings. Halimbawa, sa Deuteronomy 8:8, ang land na kung saan ay pinangako sa Israel, hindi lamang po siya land na flowing with milk and honey, pero land din siya na kung saan ay sagana ang olive oil. Olive. Ayan, mga kapatid. So, it speaks of abundance and blessings. Yan po, yung kahulugan ng olive tree. And I believe itong kahulugang ito, na kung saan ginamit sa Romans 11 ng olive tree ay fitted sa context. Okay, let's go back now. So, Romans chapter 11, mga kapatid. Okay. So, pasensya na po at hindi po ganun kadali talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. We have to look carefully at the verses. At we have to be critical, mga kapatid. Kaya nga, I'm sharing this with you para matulungan niyo rin ako kung mayroon po kayo nakikitang ibang interpretation na sinusuportahan hindi lang ng context kundi ng all scripture, rightly dividing, of course, no? Dahil profitable for doctrine ng all scripture ayon sa 1 Timothy
2 Timothy 3:16. Okay. Now, balik po tayo mga kapatid. So again, sa verse 17, may binabanggit na wild olive tree. Nakita natin consistently na siya ay thou, singular, thee ang ginamit mga kapatid. Ayan. So may tatlong interpretation kung sino po itong wild olive tree. So na-identify na po natin yung olive tree. It is a means of access to God or to God's presence or means of access to God's blessings. In the past, of course, ang Israel ang pinagpala ng Diyos na bansa. Ano po? Ang mga Gentiles kung gusto makatingin ng blessings ng Israel ay they have to be with Israel, to believe the God of Israel. No? Then ngayong dispensation of the grace of God naman ay may mga tao o mga group of people na kung saan ay may access sa Diyos. Kung ang Israel in the past may access sa blessings ng Diyos, sa presence ng Diyos, no? Through the temple, tayo din naman ngayon mga kapatid, no? Sa kasalukuyang panahon, may ginagamit ang Diyos na grupo ng mga tao, singular ang ginamit, no po, na may access din, means of access to God's blessings or to God's presence. Ayan mga kapatid. So I think nakikita niyo na po kung anong punto natin. Pero ay di-discuss ko pa rin mga kapatid, no? Habang may oras pa po tayo, na may tatlong possible interpretations. Una, yung daw dyan ay Gentiles dahil binabanggit din naman ang Gentiles. Halimbawa sa verse 13, I speak to you Gentiles. Binanggit din po sa verse 25, fullness of the Gentiles. So, clear naman din sa context na may isyong Gentiles. Kung halimbawang Gentiles, mga kapatid, ang thou o yung wild olive tree dyan, mga kapatid, possible ba na ang mga Gentiles ngayon ay nakikinabang doon po sa root, partaker sila, nagpapartake sila, okay? O nakikibahagi sila doon sa ugat at doon sa taba, fatness of the olive tree? In what sense na nakikinabang sila? Isang tanong lang po yan mga kapatid. Okay? So, how would the Gentiles boast against the little flock? Paano halimbawa na magyayabang? Kasi may warning dyan. Boast not against the branches. So verse 18. Yun yung tanong. Walang dahilan para ang mga Gentiles ay magyabang sa mga members ng little flock. Okay? Yan. Another possible interpretation, mga kapatid. Mamaya we will give more understanding or we will give more explanation kung bakit ang mga Gentiles ay hindi possible. All Gentiles, all nations, hindi possible na sila yan. Isa sa mga dahilan na sasabihin ko na po ngayon, no? Ang ginamit ay thou. No, it could not be Gentile nations na plural. Okay? Dahil thou, hindi ye ang ginamit. Isa yan sa mga reason. Now, may another interpretation na ito pong thou dito ay mga individual believing Gentiles. Yung individual na hentil na sumampalataya. Okay. Well, kung halimbawa individual believing Gentiles yan, possible po ba na isang individual believing Gentile ay broken off doon sa olive tree? Possible po ba na isang believing Gentile, individual believing Gentile, mga kapatid, ay magmayabang sa isang doon po sa mga Hudyo, sa mga members ng little flock? In what sense? Sa context, halimbawa, sino po ba itong pwedeng magmayabang? Another possible interpretation is ang body of Christ. So, yung una, Gentiles. Pangalawa, unbelieving or believing individual believing Gentiles dahil iisa nga ang tinutukoy. Then, ikatlo,
the BOC, the body of Christ. Okay, halimbawa sabihin natin na, well, hindi pwedeng body of Christ dahil thou. Okay, singular. Well, sa mga sulat ni Paul, ang body of Christ ay tinawag na one new man. Okay, sa Ephesians chapter 2, verse 15, particularly. At tinatawag din ni Paul ang body of Christ na new creature, Galatians 6:15, and then 2 Corinthians 5:17. So, identified as one body sa Ephesians chapter 4, one. Okay? Kaya, it is sensible na sabihin siya ay singular. Okay? Isang grupo o isang church. Okay? One body, mga kapatid, no? To be specific, no? Yung salitang one church, technically wala. Pero one body. One human, meron po yan. New creature, ang body of Christ. So, titignan po natin, mga kapatid. So, yan po yung sagot. Halimbawa, sabihin natin, thou. Yes, it may speak of a singular entity, but the body of Christ is also a singular entity or a singular creature, we will say, to be accurate, mga kapatid. Well, I believe na ang possible interpretation at I believe na ito nga talaga yung, hindi lang possible, but ito po yung interpretation ng pati po sa context, I believe, the meaning ng wild olive tree dyan na thou ay ang body of Christ, mga kapatid. Of course, bibigyan natin ng mga katwiran kung bakit. Ayan. Well, I could use a lot of verses pero wala po tayong time. Maybe next time, pagdadagdag tayo. Now, let's go back dito sa verse 20. Yan. Well, sabi ng verse 20, because of unbelief, they were broken off. So sa verse 19, winaningan tayo, thou wilt say then the branches were broken off, yung unbelieving national Israel, that I might be grafted in. Okay. Ang sagot naman ni Paul dyan, further explanation niya, well, because of unbelief, sila ay broken off. And thou, and which is I interpreted as the body of Christ, is standard by faith. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi kong body of Christ yan. Dahil sa mga katagang thou, yung wild olive tree, okay, ay stands by faith. Kung halimbawang Gentiles yan, lahat ba ng Gentiles ay Gentile nations in general or Gentiledom, we will say? Do they really stand by faith? Kung sasabihin natin yes, how could we prove that from the Word of God na ang Gentile nations ay standing by faith? Well, we can prove, no? We can see sa experience natin na the Gentiles in general, no? Karamihan, majority, do not even believe the Word of God. Do not even believe the Lord Jesus Christ to be their Savior from sin and its punishment. So, nasa religion lang sila. They don't really stand by faith. Okay? At sino po ba ang mga tinutukoy na tumitindig sa pananampalataya? Okay? Now, sa tinatawag na theology, ang mga covenant theologians na tinatawag or yung mga naniniwala sa covenant theology, naniniwala sila na ang Israel daw, yun daw, purpose ng Diyos sa Israel ay tapos na. At ang pumalit daw sa Israel ay tayo na mga member ng body of Christ. At yung blessings na pangako ng Diyos sa Israel dahil tapos na ang Diyos sa Israel ay napasa atin na. Kaya tayo daw po ay mga spiritual Israel. At tayo na ngayon na nakikinabang, tinanggap daw natin by grace yung mga pangako ng Diyos sa national Israel. But we don't believe that. Okay? Dapat matakot itong mga naniniwala sa covenant theology dahil yan ay pagyayabang against the natural branches. Dito sa context na ito, God is not done yet with the nation of Israel. May time pa po tayo sa mga susunod na series, we will prove that. No? Obviously, sa mga nagbabasa, naiintindihan natin na hindi pa tapos ang Diyos sa bansang Israel. At walang replacement ang Israel. Ibang grupo ng mga tao ang body of Christ. Okay? At hindi pa tapos, ulitin ko, ang mga pangako ng Diyos, yung mga covenants ng Diyos sa bansang Israel. Yan ay may katuparan dahil yung mga covenant na yan, particularly yung covenant kay Abraham, covenant kay David, yan yung mga everlasting covenant. Yung new covenant, everlasting yan.
At yan ay mga promises, pinangako ng Diyos na tutuparin niya sa bansang Israel. Okay, so again, it could not be the Gentiles because not all Gentile nations are standing by faith. Ayan mga kapatid. Ito pong ito pong verse na ito nagpapatunay na it could not be Gentiles ang graft in, no, sa isang special privilege, dahil if we will go back to Romans 1. Okay, Romans 1. We have no time to read everything there. So verse 24, 26, 28, no, way back pa sa Genesis 11, God gave them up. God gave them up dalawang beses. Romans 1:24, Gentiles po ang issue doon. God gave them over. So how could it be Gentiles? Dahil very clear naman, itong tinutukoy dito ng wild olive tree na daw ay tumitindig by faith. Yan. Hindi po yan totoo sa mga Gentile nations. So we could easily eliminate yung possible interpretation na Gentiles yan dahil sa expression na yan, mga kapatid. Okay. What about body of Christ? Meron po ba tayong standing or access sa faith? Halimbawa, Romans 5:2, we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Members of the body of Christ yan. Meron tayong access by faith doon sa grace ng Diyos. We are standing on grace ground. Hindi po lahat ng Gentiles, no? Okay. We have access by faith into this grace. Gentile nations don't have access by faith dun sa grace ng Diyos. Mga members of the body of Christ lang. Okay, check na ang body of Christ yan. Justified by faith, kahit mga members ng body of Christ. Yan. Romans 11:21. For if God spared not the natural branches. Okay. So dito may binabanggit po ng natural branches. Ito yung mga cut off or broken off na natural branches. Sila yung mga it says God spared not. Hindi sila iniligtas na Diyos sa pagkakaputol o pagkakaalis dun sa olive tree. Ito yung unbelieving Israel, unbelieving nation. Excuse me po. God spared not the natural branches, okay, or cut them off, pinutol sila or broken off. Take heed. Ito'y warning. Sino po ang binibigyan ng babala? Take heed lest he also spare thee. So, body of Christ. I believe na body of Christ. Okay? Okay? Ang Israel, may natural advantage at of course, more secure sila dun sa olive tree dahil own olive tree nila yan, mga kapatid. Okay? Than the body of Christ. Kung kukumpara sa body of Christ na graft in lang. So, ang Israel ang may natural na advantage. Dahil sila talaga yung part ng olive tree. Sila yung mga tinatawag na natural branches. Samantalang tayo, cut out of a wild olive tree at grafted doon po sa olive tree ng Israel. Ayan mga kapatid. Good olive tree ng Israel. So, kung individual Jew naman, we will say individual believing Gentile ang pag-uusapan, ang issue po dito hindi naman po yung pagkakamit ng kaligtasan ng isang hentil o ng isang individual Gentile. Walang issue ng pagtatamo ng eternal life o salvation unto eternal life dito sa Romans 11. Ang issue dito po ay yung means of access doon sa presence of God, means of access to God's blessings, yung pagiging channel or agent of God's blessings, yung pakikinabang o pagiging bahagi o pagpapartake doon sa ugat at fatness, taba ng olive tree, na kung saan ine-enjoy ngayon yan ng members of the body of Christ. Ayan mga kapatid. So, again, balikan po natin ang verse 21. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Warning. So, kung ang Diyos hindi nga niya iniligtas, hinayaan niya o they were cut off, broken off from the olive tree,
at hindi na nakikinabang yung unbelieving Israel dun sa root and fatness of the olive tree. O warning sa atin kung yung natural branches ay broken off, cut off, okay, pwede ring mangyayari sa atin yan na mga members ng church, the body of Christ. So again, yung V fits the church, the body of Christ. One body, one human. Okay? So, I believe na itong verse 21 ay nag-eliminate doon sa understanding or sa interpretation na unbelieving or individual believing, I should say, Gentiles ang issue dyan. Ang issue is a group of people, the church, the body of Christ, kagaya ng Israel in the past, yung nation Israel, group of people, cut off, broken off mula dun sa good olive tree. Ganon din ang body of Christ. Kung sila nga, God did not spare them, they were broken off, cut off dun sa olive tree, wala na sila ngayon, hindi na sila nakakabit dun, at hindi na sila ginagamit ng Diyos as God's channel blessings, or hindi na sila yung may access to God's presence or access to God's blessings, kundi church, the body of Christ na, mga kapatid. Ano po? Kung sila nga ay naputol, it could happen to the church, the body of Christ. So I believe it really fits the context. Yung wild olive tree daw, dyan na kung saan ginamitan ng word na thou, ay walang iba, kundi ang body of Christ. Now notice na dito po sa verse 21, mga kapatid, kung babalikan po natin yan, balikan po uli natin ang verse 21. Okay? Again, if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Ayan. Then, so verse 22, behold, therefore the goodness and severity of God on them which fell, them, nation Israel, dahil nahulog sila sa verse 11, 12, severity, harshness, or strictness. So, nawala sila sa pagiging favored nation dahil broken off, cut off. They fell from being a favored nation sa kasalukuyan, mga kapatid. So, God is severe with them, shall we say, in this verse, no? Behold, masdan natin kung gayon ang kabutihan at yung goodness and severity of God on them which fell, severity, harshness, or we will say strictness. But toward thee, yung daw dyan, yung wild olive tree na graft in sa good olive tree at nakikinabang ngayon, sabi niya, but toward the goodness, sa church na body of Christ, goodness of God, pero may kondisyon. If thou continue in His goodness. So, patuloy nating matatamasa, matitikman, magpapartake tayo dun sa goodness of God, kung tayo ay magpapatuloy sa goodness of God. Tayo is standing by grace, standing on grace ground, we may access to by faith into His grace. Pero if we will not stand by faith, no? Ibig sabihin, we are not continuing in the goodness of God. Anong warning? Thou shalt be cut off. Ganyan po ang mangyayari. Maka-cut off din po tayo sa tinatawag na olive tree. So, dito makikita natin, mga kapatid, once again, na may mangyayari munang cutting off ng wild olive tree, which is the body of Christ, doon po sa olive tree, doon sa means of access to God, doon po sa means of access to God's presence and means of access to God's blessings. Ang blessings natin ngayon, of course, alam natin, all spiritual blessings. Mga spiritual blessings na yan ay kasama niyan yung salvation, justification, forgiveness of sins, and so forth. Yan po yung mga blessings natin, mga kapatid. Hindi po kagaya ng in time past na material blessings sa bansang Israel. So, again, as we continue, so verse 23, sinasabi rin ni Paul na, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. So may malinaw ngayon na indikasyon ayon sa verse na they shall be grafted in. Yung mga natural branches na na-cut off, broken off from the olive tree,
ay shall be grafted in. Future. Okay? Okay? Sabi niya, for God is able to graft them in again. Totoo. May kakayahan ng Diyos. God is able at nasa kanyang purpose yan sa bansang Israel. God is able to graft them in again. So, tayo mga kapatid, kung hindi tayo magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos, kagaya ng Israel in the past, inabuso nila yung kanilang advantage. Hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya, kundi sa kawalan ng pananampalataya because of unbelief. They were broken off, cut off. Yan. Mula dun sa olive tree, good olive tree, na kahit na natural branches pa sila. Again, ang tanging dahilan ay unbelief, mga kapatid. Pero, malinaw again, na they shall be grafted in. Kaya nga, God is not done yet with Israel. At God is able to graft them in again. Yan. For if thou, verse 24, were cut out of the olive tree which is wild by nature, were grafted in contrary to nature into a good olive tree. Notice, nag-graft in tayo, naidugtong tayo, kahit na contrary to nature into a good olive tree. How much more shall these, which be the natural branches? Sino po ang natural branches? Israel. Kung tayo nga na wild by nature, contrary to nature, nag-graft in. So, olive tree, how much more? Doon po sa mga natural branches, be graft into their own, sarili nila yan olive tree. Wild olive tree tayo, hindi natin sarili yan, but because of God's grace and purpose in Christ before the world began, kasama yan sa mystery, mga kapatid, tayo po ay graft in. Pero wag tayong dapat umabuso, wag tayong magmayabang. May warning para sa atin, mga kapatid. So, we will go back to these verses and emphasize more important truths, I believe, which will lead us to the conclusion kung ano pong fullness of the Gentiles sa verse 25. So, I hope na nakatulong po ang ilang mga detalye dito. You can message me. You can tell me kung ano po yung nakikita ninyo. At let's study the verses together, itong context. Pagbigay ka ng suggestion, kaibigan, kapatid, kamag-anak, tungkol sa ating mga pinag-aaral. Medyo mahirap, masalimuot, pero we have to do it dahil nasa Word of God yan. Parte yan ng ating paglago bilang mananampalataya. Kailangan natin to, mga kapatid, sa ating buhay. We can, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa tsak sa iyong kaligtasan, hindi pa po huli ang lahat. Hindi ka magiging kabahagi ng tinatawag na channel of God's blessings, or hindi ka magkakaroon ng access sa presensya ng Diyos, access sa mga blessings ng Diyos ngayon, spiritual blessings, kaya na binanggit ko, kaligtasan, forgiveness ng lahat ng kasalanan, eternal life, pagpapaging matuwid, mga kapatid. Access by grace, by faith into the grace of God. Kung hindi ka sumasampalataya mismo sa ating Panginoong Kristo. Ang kailangan mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ay ang Panginoong Kristo. The only Savior. Wala na pong iba. Our religion could not save us. Hindi po yan ang Savior na binabanggit ng Word of God. The only Savior is the Lord Jesus Christ. Why? Because He is the one. The Son of God came to die, gave His life for you and for me. Tayo mga Gentiles ngayon ay may access. Magkakaroon tayo ng access. If you believe, makapasama ka sa grupo ng mga tao na may access doon sa presensya ng Diyos at blessings ng Diyos. Doon sa kaligtasan ng Diyos, because Christ died for you. Christ shed His blood for you. At ang ating tagapagligtas, He overcame death. Our sins were paid in full at Calvary dahil binigay na nga ng Panginoon ng kanyang buhay. Yun ang tanging ebanghelyo, ang mensahe na makapagliligtas sa iyo. Don't ever trust anyone. Don't ever trust any message. Ang karamihan nagsasabi na gumawa ka ng mabuti, but that's not what the Word of God is teaching us. Very clear, salvation is by grace through faith, Ephesians 2:9, 2 Timothy 1:9, not according to our works, but by grace through faith in the finished work of Christ at Calvary. Hindi mo gawa ang kaligtasan, kaibigan, kapatid, ginawa yan ng Panginoon Kristo para sa iyo. Trust Him right now and you will be saved. You will receive eternal life. Security, forgiveness of sins, marami pang iba
na ipinamimigay ng Diyos ng libre ngayong dispensation. Magiging part ka, kasangkapan ka ng ginagamit mga grupo ng mga taong ginagamit ng Diyos na tinatawag na the church, the body of Christ. Kung ikaw naman ay member na ng body of Christ, keep on growing, studying the Word of God, loving the Word of God, loving the truth of God's Word, learn more, search more, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Makibahagi ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Dahil ang Word of God ay kikilos sa iyong salita to empower you, to move you into action. Walang ibang kasangkapan ng Diyos ngayong dispensation of the grace of God. Bago dumating yung fullness of the Gentiles, makibahagi po tayo actively as God is working in us powerfully by the power of His Word, rightly divided. Identify po natin kung ano po yung scripture na applicable sa atin at meron tayong apostle. We have to thank God na may churches of the Gentiles na kung saan kabahagi tayo po yung issue ngayon. Then may Word of God tayo, may access, hindi kagaya in time past Israel lang, but now in Christ Jesus tayo mga Gentiles ay nakikinabang dito po sa kaloob ng Diyos na ito. The Word of God, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. We have to thank God na may napakagandang layunin pala ang Diyos maging sa mga Gentiles. At yan ay particularly, mga kapatid, umiiral sa mga members ng Church, the body of Christ, saved by grace through faith. Mga kaibigan, kapatid, kamag-anak ay nakapagbigay sa atin ng palaisipan at kaunting tulong sa ating pong understanding sa mga issues na ito sa kasalukuyang panahon na kung saan may kaguluhang nangyayari, may pag-asa, may katotohanan, may sinasandigan tayong salita niya na kung saan ay totoo at mapananaligan, matapat. Bago po tayo magwakas, tayo po ay saglit na manalangin na kailangan mga po ay nagpapasalamat. Sa muli ay natapos na pagtalakay sa salita, bagamat mahirap, inamin po namin ang pag-aaral ng salita, but it's your word and we have to respect it. Kung meron po kaming mga hindi pa po nakikita, may we learn more as we study it, search it, mga kapatid, kaming mga member ng Body of Christ magtulungan to make known the truth upang sa ganun ay marami pong makakilala sa iyo, maligtas at magamit mo rin sa totoong paglilingkod, hindi sa religious na paraan sa kasalukuyang dispensation. Kung lahat amin dinadalan ko na pasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo na ito pagligtas. Amen. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.